simpleng ambag lamang bilang isang citizen, isang simpleng mamamayan sa ating bayan, ay nakakasakit ang nangyari sa ating Tatay Digong. Hindi ako humahanga ng mga politiko, ngunit nakikita ko at naramdaman ko ang pagbabago nung simula umupo si Tatay Digong. Wala siyang kinatakutan sa sakasan, mga oligarko, mga mayayaman, mga elitista. At nakita ninyo hanggang sa pagbaba ni Tatay Digong na kung paano siya umupo sa presidency, ganon din kasimple ang pagbaba niya. Nakakatakot. Maraming mga matatalinong mga abogado, may kanya-kanyang mga opinyon. Ngunit ang simpleng karapatan, hindi dahil siya presidente, kundi hindi siya mamamayang Pilipino sa ating bayan. Ako'y dating OFW. Marami akong naranasan sa panahon ko sa 90s ng maraming OFW na di-displace na hindi man lang nabigyan ng atensyon. Natutuwa ko. Ngayon, noong sa panahon ni Tatay Digong ay naghanap siya ng mga paraan. At natutuwa ako kahit nag-retire na ako sa abroad, ang ating mga kabayan ay tinatamasa nila ang mga paghihirap at ang pagtulong at naramdaman nila ang tulong sa gobyerno. Ang nakakasakit pa, palagi na lang tayong paulit-ulit. Naniniwala tayo sa mga mabulaklak na mga salita ng mga politiko. Although silang lahat ay parehas. Wag na. Budol. Ngunit, si Tatay Digong, ang Vice President, ay hindi sapat na salita para sa akin. Tinatawag ko siyang living hero, the legend. At legacy. Kasi naramdaman nating lahat. Within 6 years, dumaan tayo ng pandemic. Lahat ginagawa. Walang personalan si Tatay Digong. Nababala na kung natandaan yung mga politiko, pag maghanap ng pundo, dahil dapat lagyan natin, walang pundo, kulang tayong pundo. Anong sabi ni Tatay Digong? May political will. Anong sabi? Hanapan nyo ng pundo. O bakit nakahanap ang kaniyang mga tauhan? Dahil walang personal si Tatay Digong, kundi paano niya ma-deliver ang kanyang presidency na maramdaman mula sa pinakamaliit na Pilipino hanggang sa pinakamataas. Nakaranas tayo ng mga malang bigas, ngunit nahanapan niya ng paraan. Nahanapan niya ng paraan na sapat. Although, galing sa, hindi na tayo magturuan ng mga politiko o sino man niya nasundan. Ang dapat ng mga politiko ay continuity. Kung ano man ang mali o kulang sa nakaraan, hanapan ng paraan upang lumago tayo unti-unti, one step at a time. Ngunit pag upo sa isang politiko, sira, sisi, ganito siya, ganito ganyan siya. Sa Tatay Digong ay hindi natin mapapalitan. Hindi natin siya mapapalitan dahil ang serbisyo niya, narinig natin madalas, ako ay hingi ng buto sa inyo dahil nagserbisyo ako sa bayan. Hindi yan, gas-gas na yung serbisyo sa bayan. Ang ano nila, influensya. Mga businessman sila. Si Tatay Digong, totoo man o hindi siya napakatayo ng isang poste sa kanyang bahay. Makikita natin sa kanyang bahay, makikita natin sa kanyang katawan, sa kanyang pamilya. Hindi ko na sinabi, pobre sila. Hindi siya pobre. Ngunit, sabihin natin, hindi siya holy cow, hindi sila holy cow. Ngunit, nakikita natin ang deliver niya sa ating bayan ay maramdaman natin. Ganon si Tatay Digong. Kung hindi nyo kung napansin nyo, kung ano man yung nakaraang mga presidente, pagdating ni Tatay yun, pag-upo sa kanyang presidency, wala siyang takot. Sino man ang masakasaan niya?
Dahil ang purpose niya, ang goal niya, ay ang bayan makaranas ng kaginhawaan simula sa pinakamahirap. Ito nakakalungkot eh. Nakakalungkot. Paulit-ulit na lang tayo. Idol natin to. Mabait siya. Magaling siya. Pero wala. Nakikita ko, walang makabantay ni Tatay Digong. Although hindi siya perfect, may mga lapses, may mga kulang. Pero, maraming makikita sa kanyang ginawa. Ngayon, ang inatake sa kanyang druga, sa kanyang kaso, sa war on drugs. Andiyan yung korte natin, bakit dalhin natin doon sa ibang bansa? Mayroon tayong korte dito, gumagana. Gumagana. Ngayon dahil, kung titingnan natin ang mga international media, anong sabi? Political bindita. Political bindita ang ginawa nila kay Tatay Digong dahil gusto nila i-wipe out ang Duterte family para sa sunod na eleksyon. Sila na mag-aaway kung sino man magaling dyan. Makakatiyak ako na balik tayo sa square one dahil yun ang nakasanayan nating pamumulitika sa ating bansa. Itong simpleng umambag, dapat tandaan natin. At yan si Marcos Mangat, lumayas na yan dyan. Hindi na kailangan siya dyan. Habang may time pa tayo makabawi. Hindi ko sinasabing si Sara Duterte ang ahon. Ngunit, hindi natin ipagkailan siya yung susunod in legal way kasi siya ang Vice President. Nagkataon lang siya na siya ang susunod at magandang pagkakataon na ang continuity ay magpatuloy. Ngunit yung 3 taong nawala, the same thing, babalik pa rin tayo sa square one. Halimbawa, upo na si Sara, dapat yung mga susunod na presidente continuity pa rin, hindi personal. Mayaman na yung mga Marcos, mayaman na yan sila. Binigyan na sila ng pagkakataon sa bayan na redemption. Sinira nila yung redemption na bibigay sa mamamayan. Marami sa ating salita na budol. Ako hindi ko nabudol. Bakit? Hindi ko siya binuto bakante. Si Vice President lang ang binuto ko. Yung asawa ko, ang pamilya ko ay Marcos Royales. I-feel mo yan. Dahil baka madaya tayo, iba na yung presidenteng manalo. Ako na may pero hindi, ang totoo, hindi ko siya pinuboto. Dahil nung kabataan ko sa college days, ako ay LFS, ako ay aktivista sa Surigao del Norte. Hindi lang ako nakapagtapos sa aking pag-aaral dahil ang dahilan kahirapan. Ngunit, kamulat-mulat, ang kahirapan pala hindi dahilan yun. Ang kulang lang sa akin ay wala akong pagpupursige. Hanggang third year engineering lang ako, electrical. Ngayon, ang mga pamilya noon sa panahon namin ay pag medyo back down ang pinansyal ng pangailangan sa pamilya, kailangan magtrabaho tayo. Tulungan natin ang pamilya hanggang nakapag-asawa. Ngayon, matagal ako natutulog ang aking